Balita Express. GV Balita Express. Mga may init na bagong balita, mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GV 99.9 Batangas. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GV Balita Express. GV Balita Express. Narito na ang GV Balita Express. Magandang umaga mga ka-vibes. Kayo ay nakatutok sa programang GV Balita Express, sa programang Good Vibes Morning. Kasama niyo po ang inyong lingkod, DJ Frankie, at kasama rin natin on the other line, DJ Joey Boy, keeping us GV informed, GV aware, and GV updated. Muli ito po ang GV Balita Express. oras natin ngayon, 6:43 AM on the clock, Philippine Standard Time, hatid sa atin ng RightMed. Dahil gusto ng RightMed na gumaling kayo. At ako na tayo sa Headlines Balita. 3 araw na rally ng Iglesia ni Cristo formal lang nagtapos. Mahigit 82,000 dumalo sa huling araw sa Maynila. Impeachment trial ni VP Sara maaaring umabot sa Korte Suprema kung kukwestiyonin ang bilang ng boto. Utang ng Pilipinas lumobo sa 18.55 trillion pesos nitong Mayo ayon sa Bureau of Treasury. DepEd papayagang mag-hire ng 10,000 school counselor associates para palakasin ang mental health support sa mga paaralan. Para sa detalye ng balita, umpisahan natin ang balitaan sa naganap na malawakang pagtitipon ng INC. 3 araw na rally ng Iglesia ni Cristo, formal lang nagtapos, mahigit 82,000 ang dumalo sa huling araw sa Maynila. Ang detalye ng balitang iyan, hatid sa atin ni DJ Joey Boy. GV Balita Express. Balita Express. DJ Frankie, formal nang nagtapos ang 3 araw na rally ng Iglesia ni Cristo o INC matapos ang huling pagtitipon sa Liwasang Bonifacio sa Maynila kahapon, araw ng Huwebes. Sa video message, nagpasalamat si INC spokesperson Edwil Zabala sa mga dumalo, sa mga nagpahayag ng suporta at sa mga pulis na nagbigay ng seguridad. Aniya na iparating na nila ang kanilang panawagan at umaasa silang mananaig ang katarungan at tamang pagpapatupad ng batas. Nagsimula ang rally sa People Power Monument sa Quezon City bilang suporta kay Senador Rodante Marcoleta na nahaharap sa nakaambang kasong plunder kaugnay ng di umano'y hindi pagdedeklara ng 75 million pesos campaign contributions. Inilipat ang huling araw ng protesta sa Liwasang Bonifacio matapos bawiin ng Quezon City Government ang permit sa orihinal na venue. Ayon naman sa Manila Police District, umabot sa tinatayang 82,000 ang dumalo sa huling araw ng rally na natapos ng mapayapa at walang naitalang malaking insidente. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes. Maraming salamat DJ Joey Boy. Samantala, impeachment trial ni VP Sara maaaring umabot sa Korte Suprema kung kukwestiyonin ang bilang ng boto. Para sa detalye ng balita, GV Balita Express. maaaring umabot sa Korte Suprema ang magiging resulta ng impeachment trial ni VP Sara Duterte kung magkakaroon ng issue sa kinakailangang bilang ng boto. Ayon kay retired Supreme Court Justice Adolfo Azcuna, maaaring questionin ng mataas na hukuman ang magiging desisyon ng Senado kung ito ay taliwas sa itinakda ng konstitusyon. Aniya kung mahatulang guilty ang vice-presidente nang hindi naaabot ang kinakailangan 16 na boto o 2/3 ng Senado, maaari itong ituring na may grave abuse o discretion. Sinabi rin ng dating Senate President Franklin Drilon na posibleng umabot sa Supreme Court ang usapin. Bagamat nagpagpapasya pa rin ng hukuman kung tatanggapin nito ang kaso. Iginiit din ni Azcuna na dapat pa rin isama sa bilang ng mga senador si Senator Jinggoy Estrada kahit suspendido ito dahil nananatili pa rin umano siyang may hawak ng pwesto. Ang impeachment trial ni VP Sara Duterte ang magiging ikatlong full-blown impeachment trial sa kasaysayan ng bansa. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes.
At utang ng Pilipinas lumobo na sa 18.55 trillion pesos nitong Mayo ayon sa Bureau of Treasury. Ang balitang iyan iuulat ni DJ Joey Boy. GV Balita Express. Sumampa na sa 18.55 trillion pesos ang kabuuang utang ng pamahalaan sa pagtatapos ng Mayo 2026 ayon yan sa Bureau of the Treasury. Mas mataas ito ng 76.1 billion pesos o 0.41% kumpara sa naitalang utang noong katapusan ng Abril. Ayon sa Bureau of Treasury, pangunahing dahilan ng pagtaas ang mas agresibong pangungutang sa loob ng bansa sa pamamagitan ng paglalabas ng government securities upang pondohan ang mga programa ng gobyerno sa gitna ng pabago-bagong kalagayan ng pandaigdigang merkado dulot ng tensyon sa Middle East. Tinatayang 68 hanggang 70% ng kabuuang utang ay mula sa mga lokal na pinagkukunan, habang ang natitira ay mula sa mga dayuhang nagpapautang. Sa kabila nito, tiniyak ng Bureau of the Treasury na nananatiling manageable ang utang dahil sa patuloy na paglago ng ekonomiya. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, DepEd nagpahayag ng mag-hire ng 10,000 school counselor associates para palakasin ang mental health support sa mga paaralan. Ang detalye ng balita. GV Balita Express. Pinaprobuhan ng Civil Service Commission ang kahilingan ng Department of Education na mag-hire ng 10,000 non-licensed school counselors upang matugunan ang kakulangan ng guidance counselor sa mga pampublikong paaralan. Tatawaging School Counselor Associate 1 ang mga bagong posisyon at maaaring punan ng mga nagtapos ng Psychology, Behavioral Science o Guidance and Counseling kahit wala pang PRC license, basta't nakatapos ng 200 hours na training. Ayon kay Education Secretary Sonny Angara, bahagi ito ng pagpapatupad ng Basic Education Mental Health and Wellbeing Promotion Act upang mapalakas ang mental health services para sa mga mag-aaral. Nakalaan ang 2 billion pesos sa 2026 national budget para sa programa at inaasahang magsisimula ma-deploy sa unang batch ng mga school counselor associates ngayong taon. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. At pasadahan natin ang mga balita sa Timog Katagalugan. 16 na most wanted persons arestado sa magkakahiwalay ng manhunt operations sa Quezon. Ang iba pang detalye ng balita, DJ Joey Boy, pasok. GV Balita Express. DJ Frankie, 16 nga na wanted persons ang naaresto ng Quezon Police Provincial Office sa serye ng manhunt operations sa iba't ibang bayan ng lalawigan ng Quezon. Ayon kay Quezon PPO Director Police Colonel Romulo Albacea, kabilang sa mga nadakip ang 4 na provincial level wanted persons, isang city level wanted person at 11 other wanted persons na nahaharap sa iba't ibang kasong kriminal. Kabilang sa mga ikinasang operasyon ang pagdakip sa mga akusado sa kasong homicide, rape, estafa, qualified theft, illegal possession of firearms and ammunition at paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act at iba pang batas. Iginiit naman ng Quezon Police na magpapatuloy ang pinaigting na kampanya laban sa mga wanted person upang mapanagot sa batas ang mga akusado at mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa lalawigan. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes. At lalaki arestado sa Litagtag, baril, mga bala at hinihinalang shabu na samsam sa raid. Para sa detalye ng balita. GV Balita Express. Arestado ang 21 years old na lalaki matapos makuhanan ng illegal na baril, mga bala at hinihinalang shabu sa ikinasang search warrant operation sa Barangay Mazon Primero, Alitagtag, Batangas. Kinilala ang suspect na si alias na Jan na nahaharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at sa operasyon nasamsam naman ang isang caliber .38 revolver na may 5 bala at isang sachet ng hinihilalang shabu na titimbang sa humigit kumulang 1.5 grams na may tinatayang halaga ng 10,200 pesos.
kasama ang iba pang kagamitan. Ayon sa Batangas Police Provincial Office, isinagawa ang raid sa bisa ng search warrant at nasunod ang tamang police operational procedures sa harap ng mga saksi at gamit ang body-worn cameras. Kasalukuyang nakapiit ang suspect sa Alitagtag Municipal Police Station habang inihahanda ang kaukulang kaso laban sa kanya. Samantala, pinuri ni Batangas PPO Acting Provincial Director Police Colonel Oliver Ebora ang mga operatibang nagsasagawa ng matagumpay na operasyon at muling pinagtitibay ang kampanya laban sa illegal na droga at loose firearms. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. At isang lalaki arestado matapos mahulihan ng hinihinalang shabu sa Port of Batangas. Ang detalye ng balita hatid sa atin ni DJ Joey Boy. GV Balita Express. Arestado ang isang 39 anyos na lalaki matapos mahulihan ng hinihinalang shabu sa isinagawang security screening sa Batangas Port. Ayon sa mga otoridad, nakatakdasan ng bumiyahe ang sospek patungong Calapan, Oriental Mindoro nang mapansin ng mga security personnel ang isang kahinahinalang matigas na bagay na nakatago sa kanyang hoodie. Nang inspeksyonin ito, natagpuan ang hinihinalang iligal na droga na naging dahilan ng kanyang agarang pag-aresto. Kasalukuyan ang nasa kustodiya ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang sospek para sa investigasyon at pagsasampa ng kaukulang kaso habang isinailalim sa laboratory examination ang mga nakumpiskang ebidensya. Patuloy namang hinihigpitan ng mga otoridad ang seguridad sa Port of Batangas upang mapigilan ang pagpasok at paglabas ng iligal na droga at iba pang kontrabando. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes. Mangingisda nalunod sa Laguna de Bay habang sa kasagsagan na malakas na ulan. Para sa detalye ng balita. GV Balita Express. Nasawi ang isang mangingisda matapos umunong malunod sa bahagi ng Laguna de Bay na sakot ng bayan ng Victoria, Laguna. Ayon sa pulisya, umalis ang biktima bandang alas 5 ng hapon upang tingnan ang kanyang banggang pangisda sa kasagsagan ng malakas na ulan. Nang hindi ito makauwi, agad siyang hinanap ng kanyang mga kaanak at kapitbahay. Bandang alas 7:30 ng gabi, natagpuan ang biktima sa baybayin ng lawa katabi ng kanyang bangka. Idineklara siyang dead on arrival sa Victoria Rural Health Unit. Batay sa paunang pagsusuri ng doktor, posibleng nalunod ang biktima habang inaayos ang kanyang bangka. Tumanggi rin ang kanyang pamilya na isailalim pa sa autopsy ang bangkay dahil wala silang nakikitang foul play sa insidente. Muli namang nagpapaalala ang mga otoridad sa publiko, lalo na sa mga mangingisda na iwasan ang paglalayag tuwing may masamang panahon upang maiwasan ang kaparehong trahedya. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. At Provincial Most Wanted sa kasong panggagahasa, arestado sa Mabini. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy, pasok. GV Balita Express. Arestado ang isang Provincial Most Wanted person sa isinagawang manhunt operation ng Tingloy Municipal Police Station sa Barangay Pulong Niyugan, Mabini, Batangas. Nahuli ang sospek na kilala sa alias na Juniboy sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng Regional Trial Court ng Batangas City kaugnay ng kasong panggagahasa. Walang inirekomendang piyansa para sa kanyang pansamantalang paglaya. Matapos arestuhin, ipinaalam sa sospek ang kanyang mga karapatan at kasalukuyan siyang nasa kustodiya ng Tingloy Municipal Police Station habang inihahanda ang pagbabalik ng warrant sa korte. Ayon sa Batangas Police Provincial Office, magpapatuloy ang kanilang operasyon laban sa mga wanted person upang mapanagot ang mga lumalabag sa batas at mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa lalawigan ng Batangas. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes. Lalaki arestado sa Batangas City sa pagtatangkang maghatid ng hinihinalang smuggled cigarettes. Para sa detalye ng balita. GV Balita Express. Arestado ang isang lalaki sa isinagawang checkpoint operation sa Batangas City Police sa Barangay Balagtas, Batangas City, madaling araw ng Hulyo 1. Nahuli ang suspect na kinikilalang si alias John habang nagmamaneho ng isang van na may kargang mga kahon ng sigarilyo.
Nabigo umano siyang magpakita ng mga dokumentong nagpapatunay na legal ang pagpapadala ng mga naturang produkto. Nasamsam ng pulisya mga sigarilyo at isinasailalim sa inventory at documentation habang inihahanda ang kasong illegal transportation of smuggled cigarettes na isasampa laban sa suspect. Ayon sa Batangas City Police, magpapatuloy ang kanilang checkpoint operations upang sugpuin ang illegal na kalakalan at transportasyon ng mga smuggled goods sa lungsod. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. Bagyong posibleng tawaging Inday maaaring lumakas bilang super typhoon sa susunod na linggo. Ang detalye ng balita, DJ Joey Boy. Pasok! GV Balita Express. Mga ka-vibes, posibleng lumakas pa at maging super typhoon ang isang tropical storm na nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility ayon yan sa Pag-asa. Ayon kay weather specialist Lian Loreto, inaasahang papasok ang sama ng panahon sa Philippine Area of Responsibility sa Miyerkules o Huwebes at papangalan ng Inday. Gayunman, sinabi ng Pag-asa na hindi pa tiyak ang magiging lakas at tatahakin nitong direksyon. Inaasahan ding palalakasin ng sama ng panahon ang habagat na magdadala ng pag-ulan sa kanlurang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao. Samantala, tuluyan ang lumabas ng Philippine Area of Responsibility ang Tropical Depression Henry. Ngunit patuloy pa ring makararanas ng malalakas na bugso ng hangin at pag-ulan ang ilang bahagi ng bansa dahil sa pinagsamang epekto ng panlabas nitong sirkulasyon at habagat. Posible rin ang mga pag-ulan at thunderstorm sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes. Mahigit 1,000 serbisyo inilapit ng Capital on Wheels sa residente ng Malvar. At para sa detalye ng ating Good Vibes Balita, GV Balita mahigit Express. 1,100 na services ang naihatid sa pamahalaan panglalawigan ng Batangas sa mga residente ng Malvar sa ikalimang leg ng programang Capital on Wheels. Sa pangunguna ni Governor Vilma Santos Recto, nagbigay ang Provincial Health Office ng iba't ibang serbisyong medikal kabilang ang konsultasyon, dental service, minor surgery at laboratory examinations. Ayon sa Batangas PIO 988 na pasyente ang nabigyan ng serbisyong medikal habang 211 ang iba pang health services ang naipagkaloob. Inilapit ng Provincial Social Welfare and Development Office ang aid sa Individuals in Crisis Situation o AICS na sa pamamagitan ng on-site interviews para sa mga benepisyaryo. Samantala, tumanggap ng tig 5,000 pesos educational assistance ang 821 college students para sa ikalawang semestre ng academic year 2025-2026. Kinilala rin ng pamahalaang panlalawigan ang mga board top-notchers mula sa Malvar bilang pagkilala sa kanilang natatanging tagumpay. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. At yan ang kabuuan ng ating balita, 7 a.m. on the clock Philippine Standard Time, hatid sa atin ng Lipa Medics Medical Center. You may follow them on their Facebook page, Lipa Medics Medical Center, their Instagram at Lipa Medics Medical Center, and you may check out their website, lipamedics.com. Manatiling nakatutok sa the most influential Good Vibes radio station para kayo ay GV informed, GV aware, and GV updated. My name is DJ Frankie at nakasama natin on the other line, DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga may init na bagong balita. Mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balita